Una sa lahat, viral video, Pinoy sa Saudi Arabia ng hold up. Sakit sa mata. Ano yung this is hold up? No! Nagpambuno sila ng driver na Pakistani. Ang ending ng pang-hold up na yan, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Dalawa magkahiwalay na insidente ng inumang humantong sa pananaga. Isa ang patay. Meron namang napadaan lamang sa tindahan, tinaga na agad. Sa pulsa video, lola na atrasan at iniwanan ng taxi driver sa Cebu City. Habang tila sinadya namang sagasaan ng isang pick-up ang nabangga niyang rider. Tinda ng mga paputok sa Maguindanao na sunog. Ang mga paninda nagsiputuhan. Ang update sa presyo ng mga paputok at ng mga pampaswerteng bilog na prutas at Lucky Charm. Mas palapit ang medianoche, mas nagmamahal ang presyo. Sa showbiz, Korean superstar Gong Yoo pinuri sa husay niya sa kalalabas lang na Squid Game 2. Speaking of husay, The Kingdom inulan ng papuri, mala Game of Thrones daw ang datingan. Magkahiwalay na inuman pero parehong pananaga ang kinahantungan. Ang isa, magkumpare pa na nagtalo at nagbatayan. Meron namang lalaking napadaan lang sa tindahan hanggang sa napaaway. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Bulagta at wala ng buhay nang madatnan ang lalaking yan sa labas ng bahay sa Calbayog City, Samar. Nagkalat ang dugo sa sahig ng bahay. Ang lalaking natagpo ang patay, tinaga ng kanyang kumpare na nakainuman niya. Ayon sa mga pulis, niyaya ng sospek ang biktima na makipag-inuman sa bahay niya. Kalaunan, narinig na lang ng mga kapitbahay na nag-aaway ang dalawa. Dito na raw tinaga ang biktima. Agad namang nahuli ang sospek at nahaharap sa reklamong homicide. Duguan naman ang katawan ng lalaking yan nang tagayin ng kanyang kaibigan sa Calubian, Leyte. Ayon sa mga pulis, bumili ng tuba ang dalawa saka nag-inuman sa bahay ng biktima. Sa gitna ng tagayan, nakipagtalo ang biktima at ang kanyang asawa. Nakisawsaw raw ang sospek at may nasabing hindi maganda. Kaya ang magkaibigan naman ang nagkaalitan hanggang sa kumuha ng itak ang sospek at 4 na beses tinaga ang biktima. Agad dinala sa ospital ang sugatang biktima. Inaresto naman ng sospek at nahaharap sa reklamong frustrated homicide. Sa kulungan ng bagsak na lalaking tumaga sa nakaaway niya sa Padre Burgos, Southern Leyte. Napadaan daw ang biktima sa harap ng tindahan ng sospek. Nagkasagutan ng dalawa dahil sa dati nilang alitan hanggang sa nataga sa leeg ang biktima. Agad namang nadala sa ospital ang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa Cebu City, namiligrong isang lolang inatrasan ng taxi at saka tinakbuhan. May na-hit and run din sa Bacoor, Cavite. Yan iba pa sa Frontline Report ni Camille Samonte. Bisperas ng Pasko nang makunan sa dashcam ang pickup na yan na mabilis ang takbo at pagewang-gewang sa Bacoor, Cavite. Maya-maya, huminto ang pickup. May nabangga na pala itong motorsiklo. Imbis na bumaba ang driver, ginulungan pa nito ang nakahandusay na rider. Saka humarurot na parang walang nangyari. Buhay naman ang rider pero nabalian siya ng braso at nasugatan sa kamay at paa. Hindi nga katanggap-tanggap kasi unang-una parang hindi siya tao, hindi niya ako inintuan. Ewan ko ano yung nasa isip niya eh. Gusto niya ba akong patayin 24 na 24? Uuwi ako sa pamilya ko, Noche Buena. Natunton ng Bacoor Police ang pickup na bumangga sa biktima pero wala ang driver. Maglalabas ng show cause order ang LTO para ipatawag ang may-ari nito. Iniimbestigahan pa kung siya ba ang nagmamaneho nang mangyari ang aksidente. Posible siyang maharap sa reklamong frustrated murder.
Sa Cebu City, kita sa video ang isang lola na mabagal na tumatawid sa kalsada sa Barangay Santa Cruz. Isang taxi ang makikitang umaatras hanggang sa mabundol nito ang matanda na lumagapak sa kalsada. Bumaba pa ang driver ng taxi pero imbis na tulungan, tinignan niya lang ang lola. Makaisa ka umalis. Sa tindi ng pagkakabagsak, nagka-black eye ang 84 years old na biktimang si Lourdes Dabon. Namamagari ng kanyang buka. Sa ngayon, nagpapagaling na siya sa ospital. Lumantad na ang driver ng taxi na si Angelito Villagonzalo. Depensa niya, bumubuelo siya para lumipat sa kabilang kalsada. Hindi niya raw napansin ang matanda. Pag gumagab, ang akong Natakot ako kaya umalis ako at naghanap ng karinderya para kumain. Natakot na kasi ako sa mga kamag-anak niya, baka pagtulungan niya ako, kaya dumipensa na rin ako. Nakakulong na ang driver. Desidido ang pamilya ng biktima na sampahan siya ng reklamo. Habang sa San Vicente, Palawan, nagsalpukan ang isang tricycle at pampasaherong bus sa lakas ng banggaan. Patay ang driver ng tricycle. Lumihis umano ang tricycle sa linya ng bus kaya ito nabangga. Patuloy pa yang iniimbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Dalawang sunog ang sumiklab sa Biliran at Maguindanao. Nagmisulang Armalite ang pagsabog mula sa nasunog na tindahan ng paputok sa Maguindanao. 5 tindahan ang natupok, wala namang nasaktan. Inaalam pa ang sanhi niyan. Sa Biliran, isang bahay ang nasunog sa bayan ng Naval. Pasko kagabi nang sumiklab ang apoy. Agad namang rumisponde ang mga bumbero at naapula ang sunog. Wala namang nadamay na ibang bahay. Patuloy ang investigasyon. Sa Pampanga, kalaboso ang 2 lalaking nagbebenta ng paputok sa social media. Mahigpit po yung pinagbabawal. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Walang kamalay-malay ang 2 lalaking umano'y online sellers ng paputok na sila na pala ang target ng entrapment operation ng pulisya sa San Fernando, Pampanga. Nagpanggap na buyer ang mga operatiba at nang magkabayaran na, agad silang pinalibutan ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Nang silipin ang compartment ng sasakyan ng suspect, tumambad ang kahon-kahon ng mga ipinagbabawal na paputok. Nagbibenta sila ng mga firecrackers na pinagbabawal, no? Through the different social media platforms. Marunong na rin, no? Yung mga nagbibenta sa online, no? Ayaw rin talaga nilang mahuli, no? So marami sila mga alibis pagka nagkakaroon na ng transactions. Nagkumpiska mula sa suspect ang plapla, kabase at daang-daang atomic bomb na nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Meron daw sariling social media page ang mga ito kung saan sila nagpo-post at nakikipagtransaksyon. Ayon sa PNP, bukod sa pag-iikot sa mga tindahan ng paputok, nakatutok din sila sa mga online platform na ginagamit sa online bentahan. Sa mahigit 200 social media page na namonitor, 115 ang naipabura na. Patuloy ding minomonitor ang iba pang page na posibleng sangkot sa ganitong kalakaran. Paalala ng PNP sa publiko, huwag nang tangkilikin pa ang mga nag-aalok ng paputok sa social media. Giit ng pulisya, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta online ng anumang klase ng paputok. Wala kasing permit ang mga ito sa Bureau of Fire Protection at hindi rin tiyak kung saan kinukuha ng online seller ang mga paputok. Legal o illegal, bawal po talaga. Iwasan na po natin magbenta ng mga paputok online dahil nandito yung ating mga kapulisan patuloy na nagmumonitor at magsasagawa ng operation. Mahaharap ang mga arestadong sospek sa paglabag sa Republic Act 7183 na nagre-regulate sa pagbebenta, paggawa at pagdistribute ng mga paputok. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Dagsa ang mamimili ng paputok sa Bocaue, Bulacan kahit may taas presyo na. Pero paalala, mag-ingat at huwag nang dumagdag sa halos 70 naputokan. Wala pa man ang salubong sa 2025. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Pamputol gaya ng Rongier at Bonso at sandamakmak na panlinis ng sugat ang nakahanda na sa East Avenue Medical Center sa Quezon City para yan sa mga mabibiktima ng paputok hanggang sa pagsalubong ng bagong taon.
Ito yung kamay natin. Ito yung kung exposed yung buto mo dyan. Yun yung gagamitin natin na pangkuha ng mga buto na exposed para masara natin yung skin. Sa ngayon, may 4 na fireworks-related injury dito sa East Avenue. Lahat ng yan, mismong araw ng Pasko isinugod sa ospital. Nakalabas na sila ng ospital ngayon. We're preparing for the worst na baka nga tumaas yung kaso kaya pinaghahandaan namin. Sa buong bansa naman, 26 ang biktima ng paputok ngayong araw ayon sa DOH. Dahil dito, umakyat na sa 69 ang firecracker-related injuries na mas mataas kumpara sa 52 noong isang taon. Paalala ng DOH, iwasan na ang paputok. Sa Santa Rita, Pampanga, nasa 5 boga ang nakumpiska. Nakuha raw yan sa mga kabataan sa bayan. Kabilang ang boga sa ipinagbabawal na paputok. Pag sumasabog po ito, tumatama sa mga bato eh. Tapos yung mga bato tumatalsik. Minsan may mga incidents na baka tumama sa mga mata at saka sa mga ibang maselang parte na bahagi ng katawan. Sa fireworks capital ng bansa na Bukawi, Bulacan, dagsa ang mga mamimili ng legal na paputok. Ang iba, mga reseller na galing sa iba't ibang probinsya. Kasi pag doon sa amin, malaki ang gagastusin at mahal ang paputok doon. Dito, kahit paano, makakamura ka. Ayon naman sa tindera, dagsa na ang mga bumibili ng paputok at pailaw simula pa nitong Pasko. Babenta raw ang tinatawag na 16 shots na aerial fireworks. Nasa 600 pesos hanggang 1,500 pesos yan. Mayroon ding 49 at 100 shots. Ang sawa at kwitis naman, paubos na ang stock. Nasa 800 pesos hanggang 1,500 pesos ang bundle ng kwitis. May mura namang fountain na 40 pesos pero kung gusto nyo ng malaki, aabot ito na hanggang 1,800 pesos. Ang 10 piraso ng luces, nasa 50 hanggang 100 piso. Bagya raw tumaas ang presyo ng mga paputok at pailaw habang palapit ang bagong taon. Pero mas mura pa rin kumpara noong 2023. Malaki pa rin po yung ibinaba. Marami na tayong supplies kasi ngayon yung mga raw materials, madali na pong, kumbaga accessible na po kami doon. Sa maagang bumili ng paputok, nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa tamang pag-iimbak nito. Una sa lahat, sir, ilayo natin siya sa mga bata. Avoid direct sunlight. Or any item na pwede siyang mag-ignite. Ready natin yung mga pwedeng mga water or fire extinguisher na pwede nating ipang patay sa sunog just in case mag-ignite siya, sir. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Umaaray ang ilang tindera ng mga prutas dahil sa tumal ng bentahan ngayon. Ang ilang mamimili, nagbawasan ng budget para sa medianoche. Nasa frontline na balitang yan si Ria Fernandez. Ilang hakbang lang ang layo ng fruit stand ni Jamila Obinya sa simbahan ng Quiapo. Pero tila wala raw Pasko. Kakaunti lang daw ang pumapansin sa mga paninda niyang ubas at longgan kumpara noong nakaraang taon. Krisis po talaga, ma'am. Sa kabilang kanto, mas maraming bilog na prutas ang mapagpipilian. Pero kahit ang stall na ito, wala pa raw buena mano 2 oras mula nang magbukas ng 9 a.m. Yung iba galante, yung iba hindi naman po. Yung iba binabarat pa po kami. Kahit sa Divisoria, ganito rin ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, 4 for 100 pesos pa ang mga karaniwang binibiling prutas gaya ng apple, peras at orange. 100 pesos per pack naman ang strawberry apple. 100 pesos din ang kada kilo ng melon habang 100 pesos ang 6 na pirasong kiwi. Kung ubas naman ang bibilhin, 200 pesos per kilo ng seedless. 150 pesos naman pag may buto. 50 pesos naman ang kada balot ng kiat-kiat, gayon din ang tumpok ng dalandan. Kahit na matumal, umaasa ang mga nagtitindang lalakas na ang bentahan pagsapit ng weekend. Dahil dyan, asahan na raw ang pagdoble ng mga presyo. Ayon sa mga nakausap nating mga mamimili, mahal na ang lahat ng bilihin kaya tinitipid din nila ang budget pang medianoche. Gaya ni Ces, imbes na 1 dosena, 5 prutas na lang na iba-ibang kulay, base raw sa feng shui elements ang kanyang binili. Kung may naniniwala sa pampaswerte, mayroon ding hindi. Hindi na siguro totoo yun. Basta maswerte kung naghahanap buhay ka. Di ba? Kanya-kanya man ang paniniwala, ang importante,
may pagdiwang natin ng New Year ng masaya at kompleto ang pamilya. Siyempre, lakipan din ang panalangin at pagsusumikap para maging buenas ang pagpasok ng 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Masusing sinisiyasat ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang gabinete ang national budget para sa 2025 bago niya ito pirmahan. Naglabas ng mga larawan ng Presidential Communications Office kung saan makikita si PBBM kasamang ilang opisyal habang binubusisi ang General Appropriations Bill. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, binabalikan ni PBBM ang ilang item para masigurong naaayon ito sa konstitusyon. Mahigit 6.3 trillion pesos ang inaprobahang budget ng Kongreso para sa taong 2025. Nakatakda itong pirmahan ng Pangulo sa December 30. Mag-aabogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anak niyang si VP Sara para sa mga reklamong impeachment. Ayon sa bise, tinanggihan niya ang alok ng ama na gusto raw tumulong sa gasto sa kanyang legal battles. Kaya't pumayag na lang daw si VP Sara na maging bahagi ng legal team ang dating Pangulo. 3 impeachment complaints ang inihain laban sa bise. Suportado rin ng Iglesia ni Cristo ang sinabi ni Pangulong Marcos na aksaya lamang ng oras ang impeachment. Dahil dyan, magsasagawa raw sila ng malawakang rally for peace sa January 13. Oy, hinay-hinay lang po sa pagkain, lalo't maraming nasustroke kapag Disyembre. Sa mga ayaw paawat at balak pang magsharon o magbalat ng pagkain, narito ang tips para sa inyo. Kabi-kabi lang handaan hanggang bagong taon. Maraming happy at wala raw munang diet kapag holidays. Pero hinay-hinay lang po. Sa East Avenue Medical Center, taon-taon daw tumataas ang pasyenteng nagkaka-stroke, lalo kapag Disyembre. Simula noong Sabado, 11 na ang stroke cases sa ospital. Ayon sa DOH, binabantayan din nila ang komplikasyon sa ilang sakit gaya ng stroke. Maaari ang makuha sa sobrang pagkain ng maalat at matataba na nagpapataas ng presyon. Ang stroke kasi pwedeng maraming factors ang mag-cause niyan. So pwedeng dahil kung high blood ka, diabetes ka. Kaya ang senior citizen na si Ofelia na may maintenance sa high blood, hinay-hinay muna sa parating na medianoche. Tingin-tingin ka lang, natatakam ka, mahirap ma-high blood. Ayoko mamatay. Ang iba, ayaw paawat pero in moderation lang naman daw. Dahil usapang pagkain, hindi maiiwasang may mag-sharon o mag-take home lalot kung maraming tira. Wala naman sigurong masama, lalot likas sa mga Pinoy ang ayaw mag-aksaya. Ang page nga ng mga tita sa Facebook, nag-share ng Sharonian etiquette. Tip number 1, huwag magbalot ng pagkain kung hindi naman kakainin lahat. Kawawa naman kung pagdating ng iba, nasimot na, pati sarsa. Sharonian tip number 2, huwag naman laitin ang pagkaing inuwi. Nagbalot ka na nga lang, gusto mo pa masarap. Char! Number 3, kapag inalok ka, yun lang. Huwag nang mag-kitchen tour o sumilip sa ref ng iba. Tip number 4, walang sakitan kapag nagbabalot. Lahat makakakuha basta't may disiplina. Number 5, huwag magbalot ng mas marami pa sa nagluto o umorder. At hanggang walang go signal na magbalot, huwag munang magbalot. Huwag ding sasama ang loob kapag hindi na ipauwi ang lahat, pati soft drinks, kalamansi o tuyo. Tapos kapag may natapon sa lamesa o sahig kakabalot natin, linisin naman natin. Kapag naubos na ang lahat ng sinaron, syempre ibalik naman natin agad ang hiniram na lalagyan. Huwag ding kalimutang magpasalamat. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Record-breaking ngayon ang MMFF. Mas kumita kasi ng malaki ang Day 1 ngayong taon kumpara last year. Kanya-kanya rin ng paandarang 10 entries sa mga sinihan. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. Stronger than ever ang Metro Manila Film Festival ngayong taon. Nalampasan kasi ng ticket sales ng 10 entries kagabi pa lang ang Day 1 ng MMFF last year. Ayon yan kay spokesperson ng pista na si Noel Ferrer. Paano ba naman? Lahat ng entry pinipilahan.
Gaya ng Uninvited, kung saan bumisita sa mall sa QC ang bida nitong si Nadine Lustre. Kasama rin ng co-stars niyang sina Elijah Canlas at Ron Angeles. Ang sarap nilang makita lahat kasi parang makita mo na andyan pa rin sila through the years, you know, there's still like full support pa rin siya kay Ate V. Speaking of Ate V, hindi na-disappoint ang Vilmanian kahit absent ang star for all season sa si Vilma Santos Recto dahil sa trangkaso. May pabati pa rin siya sa kanyang fans via phone. Paumanhin na hindi na ako nakasama kasi 35 na ang Ate V nyo. Lahat kayo may Vilmates. Maraming salamat sa inyo. Forever I will appreciate. Mahal ko kayong lahat. Review naman ng fans sa Uninvited. Napakalupit ng trio ni Nadine, Ate V at Aga Mulak. Mananalo kaya sila bukas sa awarding. Sobrang bonus na lang yun kasi ako talaga when I accepted this project, yung masabi ko lang na nakatrabaho ko silang lahat. Parang dun pa lang panalo na ako eh. Kung sino man yung manalo, I mean I'll be happy for them. Isa pang pinagkaguluhan today ang Franceth na umikot sa isa pang mall sa QC para sa kanilang My Future You. Mapa-single man o taken. Game ding pinanood today sa iba't ibang sinehan ang Hold Me Close ni na Julia Barreto at Carlo Aquino. Sa mga hopeless romantic na kagaya ko, may chance pa tayo. Kapit lang sa pag-ibig. Bumisita rin si Vice Ganda sa mall sa Mandaluyong para sa kanyang And the Breadwinner Is. Supernatural monster naman ang paandar sa mga sinihan ng horror film ni na Julian Santos at Lorna Tolentino na Espantaho. A great combination of Susunod sa Pulsa Video, Pinoy na pasahero ng kotse, hinold up ang driver sa Saudi. Kotse sa Cavite nakuha ng nag-counterflow. At MMFF entry na The Kingdom, mala Game of Thrones daw ayon sa ilang nakapanood. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa kuha ng dashcam na yan sa Cavite, makikitang biglang napatigil ang mga e-trike sa tulay, saka lumipat sa katabing linya. Ang dahilan, may isang kotseng nag-counterflow. Nakatigil lang ang kotse at nakabukas pa ang hazard lights. Maging ang mismong sasakyan na may kuha ng dashcam, napalipat din ang linya. Hindi pa tiyak kung bakit nag-counterflow ang kotse. Sa Pulsa Video ang pang-hold up ng isang Pinoy sa taxi driver sa Saudi Arabia. Nakumpirmang Pinoy ang lalaki nang magtagalog siya. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Viral online itong dashcam footage na kuha sa Riyadh, Saudi Arabia. May petsa yang December 23. Ang oras, mag-aalas 10 ng gabi. Makikita sa kanan ang Pakistaning nagmamaneho ng taxi. Ang kanyang pasahero sa kaliwa, isang Pinoy. Sa una, mapapansin ang Pinoy na tila hindi sigurado sa bababaan. Panay check din siya sa kanyang cellphone habang ang taxi driver tuloy lang sa pagmamaneho. You go. Icon, go. Pero pagdating sa itinurong lugar, hindi bumaba ang Pinoy. Wait. Wait. Call my friend. Give me infos. Wait. Call my friend. This location. Maya-maya, binuksan ng Pinoy ang pinto ng kotse at luminga-linga. No money, you. Money. Wait. Mapapansing tila may kinukuha ang Pinoy sa kanyang bulsa. Dito na siya napabulalas ng Tagalog na salita at nagdeklara ng hold up. Masakit sa mata. Ano yun? This is hold up. Pilit nagpupumiglas ang driver habang kinukuha ng Pinoy ang kanyang pera. Hindi naman nagpatinag ang Pinoy at nakipag-agawan sa driver. Tumagal ng 1 minuto ang pakikipagbuno ng dalawa hanggang sa tumakas ang Pinoy, tangay-tangay ang pera ng biktima. Makikita sa huling bahagi ng video
na nagawa pang pumarada ng dayuhang driver. Hindi pa malaman ang pagkakakilanlan ng Pinoy na nang hold up. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Departments of Foreign Affairs at Migrant Workers tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nababahala ang PIDEA dahil sa dumaraming insidente ng mga nasasabat na marijuana mula po sa mga parcels. Sumaktro ang mga ito sa bare months kung kailan marami ang nagpaparty. Nasa Frontline na balitang yan, Mon Gualvez, exclusive. Nag-unboxing ang mga tauhan ng PIDEA sa parcel na ito mula Thailand. Damit ang nakadeklarang laman yan. Pero ang nadiskubre sa loob, 2 vacuum-sealed na plastic na naglalaman ng mahigit 1 kilong kush o high-grade marijuana. Ang street value niyan aabot sa 1.4 million pesos. Bago ito, 2 box din ang naharang ng PIDEA na dried banana naman ang nakadeklara. Pero ang laman, kush din. Sabi ng PIDEA, tila mas dumarami raw ngayon ang pumapasok na kush sa bansa na idinadaan sa parcel at mga package na karaniwang galing sa Amerika at Europe. Sa record ng PIDEA, mula Enero ng taon hanggang katapusan ng Nobyembre, umabot na sa mahigit 900 kilo ng kush ang naharang at nakumpiska nila. Malayong-malayo na yan sa halos 19 na kilo lamang noong 2022. Base sa monitoring ng PIDEA, nagsimula raw dumami yung mga ipinupuslit o ipinapasok na kush dito sa bansa simula nitong Setyembre o pag-uumpisa ng bare months. Mas naging talamak pangaraw nitong Nobyembre lamang. Hindi na raw ikinagulat ng ahensya na tinarget ng mga nagpapakalat ng kush ang bare months, lalo't pawang mga kabataan din ang madalas na bebentahan nito. Mas mura rin kasi ito sa mga party drugs gaya ng ecstasy. Gusto na maraming pera, maraming party, maraming pupuntahan, maraming gimmick. At usually kasi bakasyon, mataas ang potent nito. Mas malakas na ang tama. Dahil dito, mas pinaiigting daw ngayon ng PIDEA ang monitoring sa social media kung saan umano nag-uusap ang mga nagtutulak at parokyano nito. Pinalalakas din nilang intelligence sa ground at retraining ng mga PIDEA dogs. Balak na nga rin nilang irregular ang mga trainer nito na kasalukuyang JO o Job Order Employees lamang. Babala ng PIDEA sa mga mahuhuli lalo sa mga nagpapadala at tumatanggap ng parcel na may lamang kush, may multayang hanggang 10 milyong piso at reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. At marami raw napabilib sa kakaibang kwento ng Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom. Paano ba naman? Lahat ay mukhang nilevel up na. Gaya po ng kwento tungkol sa kakaibang mundo ng Pilipinas kung saan hindi tayo nasakop. Balita ko nga, Bok, ha? Magaganda ang reviews kaya talagang pinipilahan mula umaga hanggang gabi. At yan ang ichichika sa atin ni Johnny Alipon. Johnny. Yes, Mea na Bok. Super excited na nga ang marami na mapanood ang The Kingdom ni na Bossing Vic Soto at Piolo Pascual. Lalo sabi nga ng ilan na nakapanood na, mala Game of Thrones daw na sobrang astig ng The Kingdom. Interesting ang storya at ang gagaling ng mga aktor. Ayaw niyo maniwala. Eto, more reviews sa Frontline report ni MJ Marfori. Kahit saang mall, pinipilahan, lagi ring sold out at trending online. Ganyan kalakas sa mga Pinoy ang Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom. Say nga ng history geek na si Mighty Magulang, napapanahon sa mga Pinoy ang ganda ng kwento at aktingan sa pelikula. Artistic, visually awesome, timely, napapanahon, maraming mga naka-embed na mga messages na pwede nating pag-isipan. Sulit ang panahon. Nagagamitin nyo para manood itong pelikula. Nagustuhan din ito ni Eat Bulaga host Jose Manalo. May pitik yung movie para sa ating mga Pilipino. Best film ever created naman ito this year with one-of-a-kind concept ayon sa netizen na si May. Initially captivating naman ang nasabi ng user na si Jake. Stand out daw ang pelikula sa mga pre-colonial films ayon kay Mon. Ito naman ang rating ng isa pang netizen. Ang overall score ay 4.41 over 5. Meron ding napa-approve sa first ever serious role ni Bossing Vic Soto in a feature film, pati kina Piolo Pascual, Christine Reyes, Cedric Juan at ni Iza Calzado. Comment naman ni MQuest Chairman Manny V. Pangilinan, great acting, good directing, thrilling plot and subplots ng Pilipinas kung hindi tayo nasakop.
Umabot na rin ang magandang reviews hanggang sa forum news site na Reddit. Good quality and mala Game of Thrones daw ang dating. At dahil patok ang pelikula, syempre may free t-shirt ng The Kingdom ang PBA fans sa Smart Araneta Coliseum. May entry rin si Senyora na nag-alarena. Siya raw ang nagdakip kay Dayang Luwalhati played by Sue Ramirez. Pero in fairness, nagandahan din daw si Senyora sa pelikula. Sinakyan naman niya ni Sue with her behind-the-scenes post. Pa-picture daw muna siya bago ipakidnap ni Senyora. Pinusuan din ng ilang vloggers ang The Kingdom. Ano masasabi mo sa Kingdom? Sa ngayon, nadagdagan pa ng 12 cinemas ang mga nagpapalabas ng The Kingdom in 141 cinemas nationwide. Ikaw ang aking katiwalang binasbasan. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, nanay sa India, kritikal matapos makuryente habang pasakay ng school bus. 6 na taong gulang na babae na iyak sa natanggap niya regalo sa Pasko. Ano kaya yun? At Korean superstar Gong Yoo trending dahil sa kanyang galing sa acting sa Squid Game 2. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa India, kritikal ang isang nanay matapos makuryente habang pasakay sa school bus. Ang buong pangyayari sa pool sa CCTV. Narito ang report. Sa video na ito sa Kalaburagi City sa India, kita ang mag-inang pasakay ng school bus nang biglang nakuryente ang nanay. Nangisay siya at bumagsak sa kalsada. Nagulantang ang mga tao sa paligid. Sa isang punto, sinubukan nilang tulungan ng babae pero biglang nagka-spark at nagkausok pa. Hindi agad malapitan ang nanay dahil may mga pagputok. Ang anak ng biktima, kitang nakuryente rin pero nabuhat siya ng mga residente. Kalaunan, nakuha rin ang babae at agad dinala sa ospital. Kritikal ang kanyang kondisyon. Matinding paso sa tiyan, binti at kamay ang kanyang sinapit. Base sa investigasyon, may nakalaylay na live wire sa bus stop. Dumikit ito sa mismong bus, kaya nang tumapak ang biktima ay agad siyang na-electric shock. Sakay ng bus ang 11 batang may kapansanan pero hindi sila nakuryente dahil rubber type ang loob ng bus. Hindi ito conductor ng kuryente. Matagal na raw inirereklamo ng mga residente ang mga nakalaylay na live wire lalo't may namatay na ring estudyante dahil diyan. Ginagawan naman na raw yan ng solusyon ng mga otoridad. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Stranded ang grupo ng mga skier sa France nang biglang pumalya ang kanilang sinasakyang chairlift. Agad namang rumisponde ang mga rescuer at isa-isa silang binaba gamit ang tali. Ayon sa mga otoridad, nagkaroon po ng electrical failure dahilan para biglang tumigil ang mga chairlift at o na mag-aated sa mataas sa bahagi ng bundok. Wala namang naulat na nasaktan. Abangan, ano kayang nakakaiyak na Christmas gift ng isang tito sa kanyang pamangkin? Teaser photos ng upcoming zombie series na Jisoo na Newtopia inilabas na. At South Korean actor Gong Yoo kinabiliban sa kanyang acting sa Squid Game 2. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. The game has begun sa Season 2 ng hit Netflix series na Squid Game. Naglabas nga ang streaming platform ng bagong short na video para dyan.
Isa sa mga nag-trending ngayon, si Gong Yoo na hinangaan sa kanyang galing sa pag-arte. His acting skills are insane daw, ayon sa X-page na K-Drama Diaries. Trending din na mismo ang Squid Game 2, pati na ang isa pa nitong cast na si T.O.P. ng Big Bang. Showing na sa Netflix ang Squid Game 2. Eto pa ang matinding K-drama. May bagong teaser photos ang zombie series ni Blackpink member Jisoo na Utopia. Ayon sa pro team ng serye, college girl ang role ng K-pop star na si Youngju. Magsisimula ang thrill dahil magkaka-zombie apocalypse sa Seoul. Pero gagawin ni Jisoo ang lahat para makipagkita sa boyfriend niyang played by Park Jong-min. Mapapanood na ang Utopia sa February 7 sa Prime Video. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Thursday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, regalo prank ang ginawa ng isang pilyong tito sa kanyang pamangkin sa Los Baños, Laguna. O iniregaluhan niya ito ng pang-pinakbet, kaya umiyak. Alamang! Grabe naman. Sabi siguro, pagluluto niya pa ako. Yan ang 6 years old na si Faith. Si Tito Jerome niya ang nakabunot sa kanya sa Christmas party. Gulay at bagoong ang niregalo ng pilyong tito. Disappointed tuloy si Faith, pero may naghihintay palang sorpresa sa bata dahil mermaid doll ang totoong regalo para sa kanya. Bumawi. Ending, tumahan naman si Faith at nag-thank you sa kanyang tito. Alam mo, nagawa na namin yan. Nagregalo kayo ng pampakbet? Hindi, worse. Ano? Yung anak namin ng mga siguro 8 years old, for Christmas, pagbukas niya, trash can. Ano ginawa niya? Ha? Ano ginawa niya? In fairness, tuwan-tuwa siya. Oh, appreciative. Tingnan mo sa loob, tapos may message sa loob, tingin ka doon sa kabilang, may directions. Ang hirap naman ng regalo na yan. Tinagot niyo pa siya. Pagpunta niya doon sa kung saan ng directions, yun ang gift na talagang hinahanap niya dati. Kakaiba din pala ikaw mag-reflect. Din naman yung mission ng tito. Mga weird na talaga kami. Hindi naman masyadong halata mo. Gusto mo bang i-booking ka namin ngayon? Hindi, pero pero kagabi, naka-receive ako ng gift kay Bro. Napakaswerte ko. May piso. Nang isang gabi yun. Galing kay Ma'am Esther ba yan? Ay nako, ibubo ko talaga kita, Johnny. Sir, mag-extra ka na. Sige, wag na. Naging violent rin to eh. Parang ikaw eh. Ay, ikaw din. Okay, yan po ang 45 minutos ng pag-imanis malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Ba't ka namumula ka dyan? Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Bakit nga ba? Ako po si Mayan Los Baños. Ako po si Edling Gao. Magandang gabi.